Kumusta po kayo, mga minamahal nating taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na naman po tayo sa paborito ninyong tahanan ng mga kwentong puso, kasama ang inyong lingkod, si Clara. Alam niyo po, sa bawat tibok ng puso, may nakatagong kwento. At ngayong gabi, isa na namang paglalakbay sa mundo ng pag-ibig at sakripisyo ang sisimulan natin. Sabi nila, ang pag-ibig daw ng isang ina ay walang hanggan at walang presyo. Pero paano kung ang sakripisyo mo ay tinimbang lang ng iba bilang isang simpleng transaksyon? Pakinggan natin ang kwento ni Isa. Ang puso niya ay nakatali sa isang pangako, pero ngayong gabi, ang tanikala ng obligasyon ay puputulin ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sakit. Pirmahan mo na, Isa? Ang boses ni Miguel, malamig, walang emosyon, parang naguutos lang ng take-out. Ano ito, Miguel? Tanong ni Isa. Parang yelo ang pumulupot sa lalamunan niya. Inabot ng asawa niya ang isang makapal na envelope. Nakita niya ang salitang petition for annulment sa itaas at sa ibaba ang guardianship papers para kay Leo. Divorce. Sagot niya, hindi na gumana ang kasunduan. We need to move on, Isa. For practical reasons. Practical reasons? Parang may humampas sa dibdib ni Isa. 5 taon ng pag-aalaga, 5 taon na isinakripisyo niya ang dream niya, ang art niya, para lang maging ina kay Leo, ang bata na kailangan siya. Leo, kailangan niya ako, Miguel. Lalo na ngayon, saan nanggaling itong annulment na ito? Bakit? Huwag ka nang magtanong, Isa. Si Donna Carmen, ang nanay ni Miguel, lumabas sa likod niya, nakatingin sa kanya parang isang estatwa ng hatol. Hindi kanya kailangan, mas lalo na ngayong malaki na ang medical expenses. Hinawakan ni Isa ang papers na nanginginig. Hindi mo ba nakikita, Miguel? Nag-iisa na siyang nakatayo. Sa tulong ko, hindi ka ba natutuwa? Huminga ng malalim si Miguel. Hindi ko kailangan ng drama mo. Hindi ko kailangan ng therapy sessions mo. Ang kailangan ni Leo ay serious medical treatment at ako lang ang makakapagbigay nun. Exclusive. 4 na doktor ang nagsabing hopeless na siya, sigaw ni Isa. Pero lumaban ako. Ginawa ko siyang palaging masaya. Nakakatayo na siya. At doon ka nagkamali, Isa. Naglakad si Donna Carmen palapit. Ang diamond rings niya, kumikinang. Ang guardianship mo ay temporary lang. Sa tingin mo ba, ibibigay namin ang legal rights ng isang Alfonso sa isang katulad mo? Katulad ko? Bulong ni Isa. Oo, Isa. Tumingin si Donna Carmen sa kanya, puno ng pagdududa. Doon tayo sa totoo. Ikaw, Isa, ay isang empleyado lang dito. Hindi ka totoong asawa. Hindi ka totoong ina. Isa ka lang proxy. Coup de grace. Ang pangalawang, mas masakit na suntok. Doon lang bumagsak ang lahat. Ang kasal nila isang kasunduan lang pala. Isang legal maneuver para maitago ang secret ni Leo sa society. Siya, si Isa, ang tagapag-alaga lang na may contract. Ang lahat ng sacrifice niya ay isang salary lang. Ang kanyang mata ay lumuluha, pero pinigilan niya. Hindi siya iiyak sa harap nila. Hiya ang pumipigil sa kanya. Ang mga papers ay nag-o-offer sa iyo ng reasonable settlement. Kasama na doon ang confidentiality agreement. Sabi ni Miguel, parang business deal lang. Hindi ko kailangan ang pera mo, Miguel. Inihagis niya ang envelope sa mesa. Pero kailangan ako ni Leo. Alam mo yan. Ngumiti si Donna Carmen, isang ngiti na parang bato. Nagkamali ka. Ang kailangan lang ni Leo ay ang pangalan ng Alfonso, ang proteksyon namin, ang pera namin, hindi ang pagmamahal mo, Isa. Napakagat, labis si Isa. Mabilis siyang pumasok sa room ni Leo. Ang bata natutulog. Mukhang anghel. Hindi niya magawang gisingin. Hindi niya magawang magpaalam. Kinuha niya ang maliit na wooden turtle sa side table ni Leo. Ang paborito niyang laruan, ang simbolo ng strength ni Leo. Inilagay niya ito sa small sling bag niya, parang huling hininga. Isa, kailangan mong umalis, sabi ni Miguel nasa pintuan. Sige, sagot ni Isa. Tiningnan niya ang room ng anak niya. Pananak niya sa huling pagkakataon. Huwag mong kalimutang sabihin kay Leo na mahal ko siya. Kahit ano pa ang sabihin ng mga legal papers mo. Naglakad siya palabas ng pinto. At isa, pahabol ni Donna Carmen. Ang tungkol kay Aling Luring, alam niya ang original kasunduan. Isipin mo yan bago ka magsalita, Aling Luring? May secret pa ba? Naglakad si Aisha papalabas ng malaking gate ng mansyon. Ang mga mata niya ay nakatingin lang sa lupa. Bigla, narinig niya ang tunog ng isang kandado na isinara. Malakas, lumingon siya. Ang gate ay nakakandado na. Nakalabas na siya. Pero para siyang nakakulong sa labas. Isa, anak! Anong nangyari sa'yo? Niyakap ni Aling Luring si Isa. Ang yakap ng babae na naging tunay na ina niya sa loob ng 5 taon. Si Isa, nakaupo lang sa upuan ng karinderya ni Luring. Amoy mantika at kape. Pero ito ang amoy ng bahay. Ang amoy ng comfort. Pinapalayas nila ako, Aling Luring. Kinuha ni Luring ang kamay ni Isa. Alam ko, anak, alam ko. Sinabi sa akin ni Senyora Carmen.
Bakit? Tanong ni isa, parang barya lang na nahulog sa lupa. Bakit ngayon? Hindi ba nila nakikita si Leo? Hindi ba nila nakikita na masaya siya sa akin? Huminga ng malalim si Aling Luring. Tiningnan niya ang paligid. Ang mga tao sa karinderya nagkakape. Halika, sa likod tayo, sa maliit na storage room sa likod ng kusina. Amoy bigas at tuyo. Patawarin mo ako, isa, sabi ni Luring. Ang mukha niya puno ng hiya. Wala kang kasalanan, Aling Luring. Meron. Pinisil ni Luring ang kamay niya. Isa, kailangan mong malaman ang totoo. Ang totoo tungkol sa kasal ninyo ni Miguel. It was never a real marriage. Alam ko, agreement lang para sa pangalan ni Leo, guardianship. Umiling si Luring. Hindi lang yon. Isa, hindi mo alam kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa mga Alfonso. Aling Luring. Noong nagkasakit ang anak ko, ang Senyora Carmen ang nagbigay ng lahat. Kaya nang tinawag niya ako 5 years ago, may healing siya. Naging matigas ang puso ni isa. Handa siya sa lahat. Ang totoo, isa, hindi mo talaga anak si Leo. Nanlamig si isa. Kahit alam niya ang hindi siya ang nagluwal, ramdam niya ang sakit. Alam ko, Aling Luring, biologically, alam ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, anak. Hindi ka talaga ang mother figure na alam ng pinikit ni Luring ang mata niya. Si Leo, illegitimate siya. Hindi siya gusto ni Senyora Carmen na maging official heir ni Miguel dahil sa hiya. Kaya humanap sila ng muka, isang babaeng pure at clean ang image. Ako? Oo, para kayo ang maging official story. Para maging legal mother kanya sa mata ng batas at ng lahat. Cover up lang ang kasal ninyo, isa. Wala talaga kayong conjugal rights. Para siyang nasampal ng isang balde ng tubig. Ang 5 taon niya, parang teatro lang. Isang act para sa society. Ang lahat ng pagod ko, ang lahat ng pagmamahal ko, for show lang? Hindi, anak, ang pagmamahal mo, real yon. Iyon lang ang real sa loob ng mansyon na yon. Tumulo ang luha ni Luring. Pero ngayon, ayaw na ni Senyora Carmen ng expense. Hindi na niya kailangan ng mask mo. Gusto niyang gawing medical ward si Leo. At ikaw, isa ka lang distraction. Napangiti si isa, mapait. Kaya for practical reasons, kailangan akong mawala? Anong gagawin mo, isa? Tanong ni Luring. Nag-aalala, inabot ni isa ang sling bag niya. Kinuha niya ang lahat ng laman, 2,000 piso, ang huling pera niya. Ito po, Aling Luring, pambili po ng bigas ninyo. Hindi, isa huwag, wala ka ng work. Ayos lang po, ang utang na loob ko po sa inyo, immeasurable. Ngumiti si Isa. Hindi ako lalaban, Aling Luring. Wala akong pera para sa lawyer. Pero kailangan kong malaman sino ang nanay niya. Ang totoong nagluwal sa kanya? Tumingin si Luring sa lupa. Tiyak na alam niya. Isa, bawal. Pangako kuya sa Senyora Carmen, sealed with utang na loob. Sige po, tumayo si Isa. Pero Aling Luring, hindi ako galit. Dahil alam kong totoo ang pagmamahal ko kay Leo. Iyon ang hindi nila kayang bilhin o kunin sa akin. Habang naglalakad si Isa palabas, tinawag siya ni Luring. Teka lang, Isa. Kinuha ni Luring sa ilalim ng counter ang isang lumang lunchbox na lata. Kinuha niya ang isang kulubot na envelope sa loob. Hindi ko ito dapat ibinibigay sa iyo. Ito ang tanging bagay na naiwan ng isang babae na malayo na ngayon. Inilabas ni Luring ang isang picture. Hindi malinaw. Isang babae na nakangiti. Blurred ang muka. May hawak na gitara sa isang fiesta. Sa likod ng picture, may nakasulat na isang pangalan, Lila. Sino siya, Aling Luring? Siya ang lihim ng buhay ni Leo, Isa. Ang totoong nanay. Hinawakan ni Isa ang picture. Ang tanging clue niya. Ang tanging tanikala na nagdudugtong sa kanya at sa pag-asa niya. Umalis na siya, Isa. Matagal na. Nasa labas si Isa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bumalik siya sa karinderya ni Aling Luring. Naglakad. Walang taxi. Walang tricycle. Ang sling bag niya. Ang cellphone tip niya. Walang load. Ang 2,000 piso lang niya. At ang picture ni Lila. Ang lihim. Ang hangin malamig, parang ang puso niya. Tiningnan niya ang picture ulit. Lila, may hawak na gitara. Siguro singer, siguro artista. Sino siya? Bakit ang isang babaeng ganyan ay magbibigay ng anak niya sa pamilyang Alfonso? Bakit sila sina Miguel at Donna Carmen gagawa ng isang malaking cover-up? Naalala niya ang wooden turtle na nasa loob ng bag niya, ang munting pagong ni Leo. Tandaan mo, Leo, sabi niya dati, kahit gaano kakabagal basta tuloy-tuloy ka, makakarating ka sa finish line. Ngayon siya ang pagong. Kailangan niya ng shell. Kailangan niya ng safe place. Pero hindi niya kayang humingi ng tulong kay Aling Luring. Ang bahay niya masyadong maliit. Ayaw niyang maging burden. Kailangan niya ng lakas. Kailangan niya ng tulay. Naglakad siya papunta sa kabilang kanto. Sa tapat ng isang pharmacy. Kinuha niya ang phone to niya. Kailangan niya ng contact. Kailangan niya ng Ramon. Si Ramon, ang ex-boyfriend niya. Ang lawyer at dating scholar sa UP.
ang taong binitawan niya para mag-asawa kay Miguel. Mas magiging masaya ako kung magagamit mo ang talent mo para sa ikagaganda ng buhay mo. Huwag mo akong isipin. Mas importanteng ito ang sinabi niya kay Ramon. 5 taon na ang nakalalipas. Isinakripisyo niya ang love niya para sa practicality. At ngayon, ang practicality na iyon ang sumira sa kanya. Nagdial siya ng numero. Nanginginig ang kamay niya. Hello, office ni Attorney Ramon Torres. Sino po sila? Si Isa ito. Pakisabi kay Ramon, urgent, tungkol kay Leo. Ilang saglit lang narinig niya ang boses ni Ramon. Mas matigas, mas professional, pero may trace pa rin ng dati nilang pag-ibig. Isa, anong nangyari? Bakit ka napatawag? Nagsimulang magsalita si Isa. Ang boses niya, parang may basag na bintana. Pinalayas nila ako, Ramon. Annulment! Kinukuha nila si Leo. Sinabi nila sa akin na hindi ako totoong asawa. Na-proxy lang ako. May katahimikan sa kabilang linya. Saan ka ngayon, Isa? Tanong ni Ramon, kalmado. Nasa kalye. Wala akong matutuluyan. Wala akong lawyer. Stay exactly where you are. I'll send my driver. Ramon, wala akong pera. Pro bono lang sana. Kung hindi, maiintindihan ko. Huminga si Ramon. Wala kang dapat alalahanin sa professional fee, Isa. Huwag mo akong insultuhin. This is not business. May nagbago sa tono niya. Naging personal. Pero may isang kondisyon ako, Isa. Nanigas ang katawan ni Isa. Kondisyon? Parang si Miguel lang. Ano? Tanong niya. Pumunta ka sa office ko. Wala ka nang dapat itago. Hindi lang ito tungkol sa case. Ito ay tungkol sa katotohanan mo. At anong kondisyon mo? Narinig niya ang size ni Ramon. Parang may pain sa boses niya. Ang kondisyon ko, Isa, ay simple lang. Huwag mo na akong iwanan ulit hanggang matapos ang lahat. Nasa office na si Isa, ang office ni Ramon. Malamig, high-rise, napapay. Parang ibang mundo. Nagkatinginan sila. 5 taon. Ang buhok ni Ramon mas maikli. May salt and pepper na. Pero ang mata niya, ganun pa rin. Sincere. So, annulment at guardianship. Sabi ni Ramon, habang binabasa ang papers na ibinigay ni Isa. Wala akong karapatan, Ramon. Wala akong power. Mayroon kang power, Isa. Tumingin si Ramon sa kanya. Ang pagmamahal mo kay Leo, that's the core of the case. Pero hindi ako ang biological mother. Inilabas ni Isa ang picture ni Lila, ang blurred photo na may gitara. Aling Luring ang nagbigay niyan. Sabi niya, ito ang lihim ni Leo, ang totoong nanay. Kinuha ni Ramon ang picture. Tinitigan. Lumabas ang professional lawyer sa kanya. Lila, kilala ko ang apelidong ito. Talaga? Sino siya? Noong bata pa ako, naalala ko ang isang article sa dyaryo tungkol sa isang local musician na sikat sa barangay namin. May skandal na nangyari sa kanya. May secret child daw. Alfonso ang involved. Naging masikip ang paghinga ni Isa. Skandal? Anong skandal? Ang family nila, sabi nila biglang umalis. Disappeared. Bakit umalis? Practical reasons ulit. Isa, sa mga Alfonso, ang hiya ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao. Sigurado ako, binayaran nila si Lila para umalis. Confidentiality. Binayaran para ipamigay ang anak niya. Tumango si Ramon. At doon ka pumasok, Isa. Nagsimula silang gumawa ng kasunduan para sa'yo. Isang legal maneuver para maging perfect family ang tingin ng lahat. Pero ang lahat ay tungkol sa image at money. Tiningnan ni Ramon ang mga annulment papers ulit. Ang petition na ito, Isa, ay puno ng weak points. Ginamit nila ang legal system para itago ang katotohanan. Tayo, gagamitin natin ang legal system para ilabas ang lihim. Pero paano? Wala tayong evidence. Meron tayo. Ngumiti si Ramon. Ang utang na loob ni Aling Luring, siya ang witness natin, siya ang key. Hindi niya gagawin, Ramon. Nangako siya kay Donna Carmen, utang na loob. Hindi niya gagawin dahil takot siya. Pero kung ipapakita natin sa kanya na si Leo ang victim dito, na ang bata ay nagdurusa, utang na loob rin niya yon kay Leo, Isa. Hindi ko kayang pilitin si Aling Luring, Ramon. Hindi natin siya pipilitin. Tutulungan natin siyang maging matapang. Legal protection muna. Tapos moral obligation. May knock sa pinto. Isang paralegal ang pumasok. Attorney, confidential report na request ninyo. Binasa ni Ramon ang report. Ang mukha niya, unti-unting naging seryoso. May problema, Isa. Si Miguel, he's not wasting time. Ano? Nag-file sila ng immediate motion para sa sole guardianship ni Leo at may temporary restraining order laban sa iyo. Restraining order? Bakit? Tumingin si Ramon sa kanya. May anger sa mata niya. Ang reason nila, hindi ka stable. Sinabi nila na sinubukan mong kidnapin si Leo noong umalis ka. Napatayo si Isa. Ano? Kidnap? Oo, gagawin nilang. Kaya nga, ang unang hakbang natin, fight the restraining order. Kinuha ni Ramon ang kamay ni Isa.
Ngayon, nasa labanan na tayo, Isa. Hindi lang ito tungkol sa annulment. Ito ay tungkol sa karangalan mo. Kailangan nating maging matalino. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita iiwanan. Promise. Naramdaman ni Isa ang strength ng kamay ni Ramon, pero ang puso niya nasa panganib. Ang restraining order ay parang pader na humiwalay sa kanya at kay Leo. Pipidiping sa office ni Ramon, ang aircon ay sobrang lamig. Kailangan mo ng safe house, Isa, sabi ni Ramon. Hindi mo pwedeng sabihin sa court na homeless ka. Gagamitin nila yan para patunayan ang instability mo. Wala akong kamag-anak, Ramon. Ang pamilya ko nasa probinsya. Hindi ko kayang pumunta doon. Mas lalong hindi ko kayang maging burden. Stay with me. Mabilis na sabi ni Ramon. Tumingin siya sa papers niya. May guest room ako. Safe ka doon. Hindi maganda tingnan na ang lawyer mo, ex-boyfriend mo. Pero mas hindi maganda tingnan na nasa kalye ka. Umiling si Isa. Hindi ko kaya, Ramon. Heya, patawarin mo ako. Hindi ko pwede. Alam ni Ramon na hindi niya mapipilit si Isa. Pride iyon, dignity. Sige, saan ka pupunta? Kay Aling Luring muna, huminga ng malalim si Ramon. Isa, ang karinderderya ni Luring ay hindi stable address. Pero fine, magsiset up ako ng private investigator bukas. Kailangan nating mahanap si Lila. Salamat, Ramon. Hindi ko alam kung paano ako magbabayad sa iyo. Ngumiti si Ramon malungkot. Ang kondisyon ko, Isa, huwag mong kalimutan. Don't leave me until this is over. Bumalik si Isa sa karinderya. Pinatuloy siya ni Aling Luring sa maliit na bodega sa likod. May single bed lang. Amoy karton at kape, pero ito ang tahanan niya ngayon. Inilabas niya ang mga gamit niya, ang wooden turtle ni Leo at ang picture ni Lila. Naupo siya sa kama. Tinitigan niya ang turtle. Naalala niya ang tawa ni Leo, ang small victory niya noong unang beses niyang nakatayo. Nanay Isa, Turtle Boy is strong. Niyakap niya ang maliit na laruan. Doon lang siya umiyak. Tahimik, walang boses. Ang luha lang, ang 5 taon, ang pag-ibig niya. Hindi iyon fake. Kinuha niya ang sketchpad niya sa bag. Ang sketchpad na matagal na niyang hindi ginagamit. Sinubukan niyang i-sketch ang mukha ni Lila. Ang blurred na mukha, ang smile na puno ng lihim. Ang pencil niya, gumagalaw ulit. Ito ang healing niya, ito ang pag-asa niya, ang art niya, ang pangarap niya na binitawan niya. Biglang pumasok si Aling Luring, tiningnan niya si Isa at ang sketch niya. Isa, may balita ako. Narinig ko sa barangay kanina. Confidential. Ano po? Tanong ni Isa. Ang balita, anak, kumalat na inattempt mo raw kidnapin si Leo. Nag-aalala si Luring. Ang pamilyang Alfonso, hindi sila nag-aaksaya ng oras. Alam ko, Aling Luring, restraining order. Pero Isa, hindi ka pwedeng lumaban mag-isa. Ang katotohanan lang ang weapon mo. Hindi ko kayang isubukan sa gulo, Aling Luring. Utang na loob mo sa kanila. Ayaw kitang masaktan. Pero ang utang na loob ko rin kay Leo, hindi ko kayang panoorin na maging medical prisoner siya. Hindi iyon ang plan ng totoong nanay niya. Lumapit si Luring, bumulong. May isa akong friend na nakakakilala kay Lila noong singer pa siya, si Ate Sol. May karinderya rin sa Tondo. Baka may alam siya, clue lang. Sumulat si Luring ng pangalan at address sa isang napkin. Huwag mong sasabihin na galing sa akin, sabi ni Luring, nagmamakaawa. Pangako. Biglang nagring ang phone ni Isa, si Ramon. Isa, I have a plan pero kailangan natin ng investigation fund para mahanap ang mga witnesses, para makapag-hire ng investigator para kay Lila. Fund, money. Wala na siyang money. Tiningnan ni Isa ang sketchpad niya, ang art materials niya, ang mga painting na hindi niya tinapos. May isang painting na nakatago sa loob ng isang drawer sa bodega. Ang pinakamahal niyang work, portrait ng isang babaeng nagbibigay ng pag-asa sa isang bata. Ang painting na yon, ang pangarap niya, ang kaluluwa niya. Pero para sa future ni Leo, kailangan niya ng money. Ramon, sabi ni Isa, matigas ang boses niya. I have something to sell. Magbigay ka sa akin ng one day. Magkakaroon tayo ng fund. I promise. Nasa kalagitnaan ng Maynila si Isa, mainit, maingay. Hawak niya ang painting niya, nakabalot sa lumang canvas. Ito ang masterpiece niya, ang portrait ng isang inang may pag-asa sa mata. Ang painting na dapat ay nagpabago sa karir niya, pero binitawan niya para maging proxy wife sa Alfonso Mansion. Naglalakad siya papunta sa isang small gallery sa Malate. Ang may-ari, si G. Dante, ay dating professor niya. Isa, nagulat si G. Dante. Buhay ka pa? Bakit ka na parito? May painting po ako, sir. Gusto ko sanang ibenta. Inilabas ni Jedante ang painting. Ang ilaw ng gallery ay tumama dito. Ito ba yan, Isa? Ang piece na pinag-usapan sa art community dati? Ang pag-asa? Opo. Tinitigan ni Jedante ang painting ng matagal. May admiration at sadness sa mata niya.
Ito ay 5 taon na ang nakalipas. Bakit mo binitawan ang talent mo, Isa? Hindi sumagot si Isa. Wala siyang karapatang magreklamo. Ilang beses akong nagpadala ng message sa'yo para mag-exhibit ka, pero wala. Naging Mrs. Alfonso ka. Kailangan ko po ng pera, sir. Emergency. Magkano ba ang gusto mo? Huminga ng malalim si Isa. Kailangan niya ng malaking amount para sa private investigator at sa legal battle niya. 500,000 po. Alam kong worth ito, sir. Tiningnan siya ni G. Dante. Hindi ko kayang bilhin yan, Isa. Ang gallery ko, maliit lang. Bumagsak ang balikat ni Isa. Ang pag-asa niya, unti-unting nawawala. Pero patuloy ni G. Dante. Ang painting mo, too good, para itago lang. May contact ako, isang private collector sa Makati. Senyor Carlos, may interest siya sa mga Filipino artists na may puso. Tulungan mo ako, sir. Please. Sige, pero may deal tayo. Huwag mong iwanan ang promise. Pangako. Dante, makalipas ang ilang oras, nasa lobby ng isang high-end condominium, si Isa, nakaupo, naghihintay, may hawak na kape. Biglang may tumawag sa phone niya. Unknown number. Hello, Isa, si Miguel ito. Nanigas ang katawan ni Isa. Bakit ka tumawag, Miguel? Kailangan nating mag-usap, face-to-face, before the court hearings. Wala na tayong pag-uusapan, Miguel. Ang kakasunduan natin tapos na. Hindi tungkol sa kasunduan natin, Isa. Tungkol ito sa katotohanan. Ang boses niya, kakaiba. Hindi malamig. Parang guilty. Anong katotohanan? Hindi ko sinabi sa iyo ang buong story. Tungkol sa annulment, may mas malaking problem. Tiningnan ni Isa ang paligid. Ang mga tao, naglalakad, busy. Ano? Hindi ako ang nag-file ng annulment, Isa. Si Donna Carmen. Nanlaki ang mata ni Isa. Ano? Ako ang nagpadala ng lawyer ko para pigilan siya, pero masyado siyang mabilis. And she made it look like it came from me. At ang restraining order? Kasama yon sa papers na pinirmahan ko. Akala ko standard legal procedure lang iyon. Hindi ko alam na gagamitin niya yon para sirain ka. Naramdaman ni Isa ang confusion. Bakit? Bakit niya ginawa yon? Kung totoo ang sinasabi mo, Miguel, bakit hindi mo ako tinulungan? Takot ako sa nanay ko, Isa. Ang power niya, ang hiya niya. I need to be the sole guardian para hindi niya magalaw si Leo. Pero hindi ko gustong mawala ka. Naramdaman ni Isa ang galit sa weakness ni Miguel. Pwede ba tayong magkita? Oh, hindi. Hindi ako aalis sa Makati, Miguel. Guardianship lang ang gusto mo o gusto mo lang akong kontrolin? Isa, kailangan mong malaman ang totoo. May isa pang secret si Donna Carmen. Ang real reason kung bakit niya gustong mawala ka. May kinalaman ito sa totoong nanay ni Leo. Nagmamadaling bumalik si Aiza sa office ni Ramon. Ang check galing kay Senyor Carlos, nakatago sa sling bag niya. Hindi niya binuksan. Parang hindi real ang pera. Pero ang salita ni Miguel, real yon. Secret ni Donna Carmen. Ramon, kailangan nating mag-ingat. Hindi si Miguel ang real enemy. Kinuwento niya ang call ni Miguel. Ang annulment at restraining order ay gawa ni Donna Carmen. Pattern of abuse, sabi ni Ramon. Si Donna Carmen ang master puppeteer. Ang annulment ay para linisin ang pangalan ng Alfonso. Guardianship ay para may control siya sa future ni Leo. Pero bakit ako, Ramon? Bakit ako ang kailangan niyang sirain? Tumingin si Ramon sa picture ni Lila. Dahil nagtagumpay ka, Isa, hindi inaasahan ni Donna Carmen na magiging totoo ang pagmamahal mo kay Leo. Natakot siya na baka masira mo ang legacy ng Alfonso. Ang art mo, ang spirit mo, masyadong malakas. At ang secret tungkol sa totoong nanay. Ito ang golden opportunity natin, Isa. Ngayon may crack na ang defense nila. Gagamitin natin si Miguel. I-contact mo siya. Sabihin mo na papayag ka sa kasunduan niya. Fake lang. Pero kailangan mong makita ang evidence niya tungkol sa secret ni Donna Carmen. Lalong lalaki ang confusion. That's the point. Gagamitin natin ang confusion niya para malaman natin ang totoo. This is not just a court battle, Isa. This is a game of chess. Kinagabihan, nakaupo si Isa sa bodega ni Aling Luring. Naghihintay. May incoming call, si Miguel. Handa na ako, Miguel, sabi ni Isa. Walang emosyon. Anong ready? Ang deal mo. Pumapayag na ako sa annulment at sole guardianship mo. Pero may isang kondisyon. Tumingin si Miguel sa phone pad niya. Kondisyon? Ano? Ang secret ni Donna Carmen. Gusto kong malaman ang katotohanan tungkol sa totoong nanay ni Leo. The whole story. Huminga ng malalim si Miguel. Narinig ni Isa. Stressed siya. Isa, hindi ganyan kadali. Confidential yon. Confidential. Kung gusto mo akong umalis ng peacefully at maging sole guardian ka, ibigay mo sa akin ang peace of mind ko. Alam mo na hindi ako titigil. I need to know the truth. Katahimikan. May folder ako, Isa, sa office ko. Ito ang buong katotohanan. Original agreements, birth certificate, ang payment kay Lila. Biglang naging malaki ang mundo ni Isa. Ang katotohanan, nasa kamay niya. Ibigay mo sa akin ang folder na iyon, Miguel.
Sa exchange ng signed papers ko, walang lawyers, walang witnesses, one-on-one. Hindi, that's too dangerous. Bakit? Takot ka kay Donna Carmen? Oo, takot ako na masira ang guardianship ko. I want Leo safe. Kung gusto mong safe si Leo, ibigay mo sa akin ang folder para alam ko kung anong kalaban natin. Sumagot si Miguel. May copy ako sa bahay, sa safe ko. No, hindi ako pupunta sa bahay mo. Sige, sa office ko. Magkita tayo bukas ng gabi. Pagkatapos ng business hours, naramdaman ni Isa ang kaba. Trap ba ito? Pumayag ako, pero dapat walang or I'll walk away. Ipilig. Binitawan ni Isa ang phone. Mabilis siyang tumawag kay Ramon. Ramon, it's a go. Bukas ng gabi, office ni Miguel. Makukuha ko ang folder. Good job, Isa. Pero delikado yan. Kailangan ko ng backup. Wala, Ramon. One-on-one ang deal. Sige, pero maging matalino ka. May isang bagay na gusto kong kunin mo muna. Ano? Ipadala mo ang check mo sa akin ngayon. Kailangan nating i-hire ang investigator natin ngayon na preemptive strike iyon. Check? Kinuha ni Isa ang check sa bag niya. Nakita niya ang amount. 500,000 taon. Ang halaga ng pangarap niya. Pero para sa katotohanan ni Leo. Sige, Ramon, ipadala ko na. Ito ang kapit niya. Ang halaga ng dream niya ay ginamit niya para sa katotohanan ng anak niya, ang office ni Miguel. Gabi, tahimik. Nandoon si Isa, mag-isa. Naghihintay. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Miguel. Nakaupo sa executive chair. Ang office malaki. Ang view maganda. Pero ang atmosphere, mabigat. Wala kang kasama, Isa? Tanong ni Miguel. Wala. Ikaw? Wala. Inilabas ni Miguel ang brown envelope, hindi folder, pero sealed ang envelope. Ito ang deal ko, Isa. Sign mo ang mga annulment papers ko muna. Walang lawyer, walang pressure. Ipakita mo sa akin ang envelope muna. Nilapag ni Miguel ang envelope sa mesa. Hindi niya binuksan. Tanging ang tape lang ang nakikita. Alam mo na hindi mo na makukuha si Leo, Isa. Ito na ang pinakamalaking konsolasyon na maibibigay ko sa iyo, ang katotohanan. Kinuha ni Isa ang envelope, malamig, parang lihim na nakatago. Pwede na akong mag-sign. Inilabas niya ang pen niya. Handa na siyang pirmahan. Bago ka mag-sign, Isa, sabi ni Miguel. Kailangan kong maging honest sa iyo. Sorry, dahil sa lahat ng ginawa ko sa iyo, dahil sa shame ko. Ikaw lang ang nagbigay ng pagmamahal sa anak ko. Hindi ko kailangan ang sorry mo, Miguel. Ang gusto ko lang, katotohanan. Pinirmahan niya ang annulment papers. Isa, dalawa, tatlo. Parang pinutol niya ang tanikala sa kanyang leeg. Pagkatapos, inabot niya ang papers kay Miguel. Kinuha ni Miguel ang papers. Tiningnan niya ang signature. Alam mo ba, Isa? Ang totoong nanay ni Leo, hindi lang siya singer na iniwanan. Close friend siya ni Donna Carmen noon. Nagulat si Isa. Friend? Bakit? Si Lila, she was adopted ng isang poor family sa barangay namin. Pero educated siya, talented, at mas mahal siya ni Lola Luring kaysa sa akin. Lola Luring? Aling Luring. Ito ang naging lover. Ni Lila ang tatay ko, bulong ni Miguel. Hindi ako. Ang tatay ko, nung buhay pa siya. Skandal yon. Nanigas ang katawan ni Isa. Leo, kapatid ni Miguel. Kaya nga si Donna Carmen, ayaw niyang malaman ng lahat. Si Leo, anak ng asawa niya sa other woman, Lila. At ang other woman na iyon, ampon ni Lola Luring. Kaya pala, utang na loob ni Aling Luring sa Alfonso dahil binayaran nila ang funeral ng anak niya. Tumango si Miguel at ang agreement ko sa iyo, Isa. It was a lie. Ginawa ko lang yon para matakpan ang lihim ni Dad. Kinuha ko si Leo. Sinabi kong anak ko siya para safe siya. At ikaw, naging scapegoat ka. Hindi na proxy lang. Scapegoat. Inabot ni Miguel ang envelope kay Isa. Ito ang katotohanan, original birth certificate, payment agreement kay Lila, everything. Kinuha ni Isa ang envelope. Sobrang bigat. Bakit mo sinasabi sa akin ngayon, Miguel? Dahil hindi ko kayang makita ka na maging unfit mother. You deserve the truth. At dahil gusto ko ring makita kung paano mo gagamitin ang truth na ito. Biglang tumunog ang elevator. Naging puti ang mukha ni Miguel. Si Nanay, umalis ka na. Isa, quick. Tumakbo si Isa palabas ng office. Habang tumatakbo, narinig niya ang boses ni Donna Carmen. Miguel, bakit gising ka pa? Nakita ko ang car mo. Hindi nag-isip si Isa. Tumakbo siya pababa ng stairs. Ang folder na ngayon ay envelope, ang lihim ng dalawang pamilya. Nasa kamay niya na. Nakarating si Isa sa office ni Ramon. Hinihingal, hawak niya ang envelope. Parang ginto. Ramon, ang folder. Nakuha ko na. Binuksan ni Ramon ang envelope. Binasa niya ang laman. Birth certificate. Father Rodolfo Alfonso Zero, tatay ni Miguel. Mother, Lila Marsigan, ampon ni Aling Luring. Scandal! Bulong ni Ramon. Tama ang investigator ko. Bigger than we thought.
Ang buong kasal ko, isang cover-up lang. Hindi lang para itago ang illegitimate child ni Miguel, para itago ang shame ni Donna Carmen. Pagsira sa perfect. Sabi ni Ramon, ang hiyang yon ang magiging weapon natin. This will force Donna Carmen to drop everything. Pero Ramon, bakit hindi mo sinabi na brother ni Miguel si Leo? Mas masakit iyon para sa kanya. He chose to protect his father's secret, Isa. Not Leo. Hindi siya biktima. He is a co-conspirator. Dapat nating gamitin ang weakness niya. Kinabukasan maaga, nag-umpisa na si Ramon sa next step. Isa, kailangan nating ipasa ang evidence na ito sa court ngayon na to block the restraining order. Pero bago iyon, kailangan nating magbigay ng babala kay Donna Carmen. Bakit warning? Para maging legal ang threat natin, para malaman niya na handa na tayong maglabas ng shame. Nagpapadala si Ramon ng letter sa lawyer ni Donna Carmen. Ang laman ng sulat, the client, Miss Isa Reyes, has obtained irrefutable evidence concerning the true paternity of the minor, Leo Alfonso, which directly implicates the deceased patriarch of the Alfonso family. Should your client, Donna Carmen Alfonso, proceed with the annulment and the unfounded restraining order, Ms. Reyes will be compelled to present this evidence to the public domain, exposing the multi-generational shame and scandal of the Alfonso family to the national media. Makalipas ang isang oras, tumawag si Aling Luring sa phone ni Isa. Nanginginig ang boses. Isa, anak, may nangyari. Umalis na si Donna Carmen. Umalis? Saan po? Hindi ko alam, pero nagmamadali siya. Kinuha niya ang lahat ng personal documents niya, pati ang old letters niya, at may iniwan siyang note para sa'yo. Note? Nasa dresser mo sa lumang room mo. Doon lang. Pinuntahan ni Isa ang mansion. Ang guard, pinapasok siya. Walang tanong. Ang room niya, tahimik. Walang tao. Sa dresser niya, may maliit na envelope. Hindi brown, puti. Ang sulat kamay ni Donna Carmen. Ang laman ng sulat. Isa, alam ko na mayroon ka ng katotohanan. Ang hiya na iyon ay hindi ko kayang dalhin. Ang pangalan namin mas mahalaga kaysa sa lahat. Kaya nga, humihingi ako ng tawad pero hindi ako hihingi ng tawad sa court. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Personally, patawarin mo ako, Isa, dahil sa ginawa ko sa iyo at kay Leo. Ang annulment at ang restraining order, it's cancelled. Hayaan mo na si Miguel na maging guardian, pero bigyan mo siya ng pagmamahal mo. Huwag mo siyang iiwanan. Pero sa likod ng sulat may PS. Pips, Isa, ang totoong nanay ni Leo. Buhay siya, nandito lang siya. Hinahanap ka niya. Patawarin mo ako, Isa. Ang lihim na yon, mas masakit kaysa sa lahat. Naging parang bato si Isa. Hindi cancelled ang case dahil sa hiya. Cancelled dahil kay Lila. Buhay siya, nandito lang siya, hinahanap ka niya. Bumalik si Isa sa office ni Ramon. Nagkalat ang papers sa mesa. Ang note ni Donna Carmen, ang birth certificate, ang check na hindi pa na-cash. She surrendered, sabi ni Ramon. Ang hiya niya, mas malaki kaysa sa kapangyarihan niya. Isa, panalo tayo. Hindi pa Ramon. Tiningnan ni Isa ang PS sa note ni Donna Carmen. Buhay si Lila, nandito lang siya. Hinahanap ako. A trap? Hindi na siya magsisinungaling ngayon. Ramon, kailangan nating mahanap si Lila. Now. Bakit? Isa, sole guardianship na si Miguel. Tapos na ang legal battle mo. Hindi pa tapos ang puso ko, Ramon. Kailangan ni Leo ang totoong ina niya. Hindi ako ang true mother figure niya. It's her right. Pero paano ka, Isa? Sa loob ng 5 taon, ikaw ang tunay na ina niya. Hindi mo ba kukunin ang right na yon? Huminga ng malalim si Isa. Ito ang pag-aalinlangan, ang sacrifice dilemma niya. Ang pagmamahal ko sa kanya, selfless, Ramon. Hindi selfish. Kung mas safe at mas masaya siya sa totoong ina niya, gagawin ko yon. Sige, ngumiti si Ramon. Kung yan ang gusto mo, let's find Laila. Inilabas ni Ramon ang report ng private investigator. Ang investigator ko, mabilis. Nakita niya ang address ng friend ni Lila, si Ate Sol, ang karinderya sa Tondo. Alam ko, binigay ni Aling Luring. Let's go, Isa. Nasa Tondo sila. Ang karinderya ni Ate Sol. Maingay, maraming tao. Si Ate Sol, malaki, may warm smile. Ate Sol, kami po sina Isa at Ramon. Hinahanap po namin si Lila Marasigan. Natigilan si Ate Sol. Lila, matagal na siyang wala. Bakit ninyo hinahanap? May emergency po. Ang anak niya. Ipinakita ni Isa ang picture ni Lila at ang birth certificate na kinuha niya. Tiningnan ni Ate Sol ang birth certificate. Ang pangalan ni Rodolfo Alfonso Sr. Nakita niya ang signature ni Lila. Nagsimulang umiyak si Ate Sol. Grabe, ang daming pain ang dinadala ng secret na yan. Saan po si Lila, Ate Sol? Tanong ni Isa. Nagmamakaawa. Umalis siya sa Tondo. Pagkatapos ng skandal, hindi niya kayang iwanan na ng anak niya pero binantaan siya ni Donna Carmen. Anong threat?
Masisira raw ang pangalan ni Lila at hindi niya kailanman makikita ang anak niya. Kukunin ng Alfonso, kaya pala siya umalis. Bulong ni isa. Self-sacrifice. Pero hindi siya tumigil, sabi ni Ate Sol. May isang lugar na palagi niyang pinupuntahan dito sa Tondo, ang lumang simbahan. Every Sunday morning, nagdarasal, naghihintay, naghahanap ng pag-asa. Aling simbahan? Bibira. Kinabukasan, linggo ng umaga, ang Old Church sa Tondo. Puno ng tao, amoy incense at hope. Si Isa nasa labas. May hawak na maliit na basket ng sampagita flowers. Dapat ba akong pumasok, Ramon? Tanong ni Isa. Hindi, ang simbahan ay para sa Lila. Hintayin mo siya kung nandito siya. Biglang nakita ni Isa ang isang babae. Nakaupo sa likod na upuan, matanda na, nakasuot ng puting dress, tahimik, nagdarasal. May nakita si Isa na pamilyar, ang guitar case, lumang-luma, may sticker ng isang turtle. Lila, dahan-dahang lumapit si Isa. Naupo siya sa tabi ni Lila. Kumusta po kayo? Tanong ni Isa. Ayos lang, mayroon akong pag-asa. Hindi sumagot si Isa. Inilabas niya ang picture ni Lila, ang blurred photo na may gitara. Kilala ninyo po ba siya? Tumingin si Lila sa picture. Hindi siya umiyak, ngumiti lang siya. Siya si Lila, ang walang kalaban-laban na mother. Inilabas ni Isa ang wooden turtle ni Leo, ang laruan na simbolo ng lakas. Inilagay niya sa tabi ng guitar case. May nagpadala po sa inyo nito. Leo po ang pangalan niya. Tumingin si Lila sa turtle, ang kamay niya nanginginig. Nasaan siya? Tanong ni Lila. Inilabas ni Isa ang envelope, ang katotohanan. May isang babae po na nagmahal sa anak ninyo, 5 taon. Pero ngayon, kailangan na niya ng tunay na ina. Tumingin si Lila kay Isa. Matagal. Sino ka? Ako po ang naging proxy ninyo. Sa church pa rin. Tahimik. Proxy? Ulit ni Lila, parang hindi niya maintindihan. Ako po si Isa, ang asawa ni Miguel, ang nag-alaga kay Leo sa loob ng 5 taon. Inabot ni Isa ang envelope kay Lila. Ito po, ang proof, ang katotohanan. Kinuha ni Lila ang envelope, binuksan. Tiningnan niya ang birth certificate. Ang pangalan niya, ang pangalan ni Rodolfo Alfonso Sior, hindi siya umiyak. Naging matigas ang muka niya. 5 years, bulong ni Lila. 5 years akong nagdasal dito para lang malaman na buhay ang anak ko. At ngayon, nalaman ko na may anghel pala siyang kasama. Hindi ako anghel, Lila. Tao lang ako, nag-aalala. Salamat, Isa, sa sakripisyo mo, sa pagmamahal mo. Ikaw ang tunay na ina niya sa puso. Hindi, ikaw ang dugo niya. Ikaw ang pinagmulan niya. Hindi ako. Ito ang karapatan mo, Lila. Hindi ko kukunin. Huminga ng malalim si Lila. Hindi ako lalaban sa court, ay Isa. Wala akong power sa mga Alfonso. I'm just a small artist. May power ka, Lila. Ang katotohanan, ibibigay mo sa akin ang hayaan mo akong labanan sila para sa iyo, para kay Leo. Bakit mo gagawin yan, Isa, sa lahat ng pain na dinanas mo? Dahil masakit ang hiya na ginawa nila sa iyo, masakit ang kasunduan na ginawa nila sa akin, at masakit ang paghihiwalay kay Leo. Hindi ako lalaban para sa guardianship, lalaban ako para sa pagmamahal at karangalan. Makalipas ang ilang araw, trial day, nasa court si Isa, kasama niya si Ramon, at nasa tabi niya si Lila Marasigan. Ang side ng Alfonso, si Miguel, ang lawyer niya, wala si Donna Carmen. Tumingin si Miguel kay Isa, may lungkot sa mata niya, hindi siya galit. Mr. Alfonso, sabi ng judge, may I ask you your final plea? Tumayo si Miguel, nanginginig ang boses niya. Your Honor, ako po, si Miguel Alfonso, humihingi ng tawad sa court at sa wife ko, si Isa. Ang petition for annulment ay based on lies at ang restraining order ay unjustified. Humihingi po ako ng withdrawal ng lahat ng charges laban kay Isa. Nagulat ang lawyer ni Miguel at ang lahat ng tao sa court. Bakit, Mr. Alfonso? Ano ang reason? Your Honor, dahil I found out the truth about my own mother. Hindi ko kayang ituloy ang lie na ito. Bumagsak si Miguel sa upuan niya. Pero Your Honor, sabi ng lawyer ni Miguel, ang guardianship pa rin. Kailangan ni Leo ang proteksyon ng pamilyang Alfonso. Your Honor, tumayo si Ramon. May witness po kami na gustong magsalita tungkol sa guardianship. Naging puti ang mukha ni Miguel. Sino? Call Aling Luring to the stand. Pumasok si Aling Luring, nakasuot ng simple na dress. Tumingin siya kay Miguel at kay Isa. Aling Luring, sino ang nagbigay sa iyo ng utang na loob? Tanong ni Ramon. Si Donna Carmen po, dahil tinulungan niya ang anak ko. Pero ngayon, sino ang pinakamahalaga sa puso mo? Tiningnan ni Aling Luring si Leo. Hindi niya kayang iwanan ang katotohanan. Si Leo po, at ang totoong nanay niya, hindi ko na kayang magsinungaling. Tumingin si Aling Luring kay Lila. Your Honor, ang totoong nanay ni Leo ay si Lila Marasigan. And she is here in this courtroom. Handa siyang mag-alaga sa anak niya. Nagulat ang lahat. Ang lihim ng Alfonso family lumabas na.
Ito ang kapatawaran? Naglakad si Miguel papunta kay Isa. Hindi siya umiiyak pero ang hiya niya ramdam na ramdam. Isa, patawarin mo ako dahil sa lahat ng kasinungalingan. Pinatawad na kita, Miguel, sabi ni Isa, dahil alam kong mahal mo si Leo, pero hindi mo siya gustong maging kapatid mo. That's the difference. Tumayo si Isa. Naglakad siya papunta kay Lila. Lila, ikaw ang nanay. Go to your son. Hinawakan ni Lila ang kamay ni Isa. Tears sa mata niya. Hindi ko kayang gawin mag-isa-isa. Pamilya na tayo. Stay with us. Tumango si Isa. Pamilya. Sa wakas, ang court ay nagbigay ng judgment. Guardianship jointly, Lila at Isa. Si Miguel, father figure lang. Ang pamilyang Alfonso, nagbayad ng lahat ng medical expenses ni Leo bilang compensation sa lahat ng pain na dinanas. Hindi tinanggap ni Isa ang pera. Baby Peter. Nasa karinderya ni Aling Luring si Isa, nag-iimpake. Isa, bakit hindi ka na lang magstay? Magsama na lang tayo. Sabi ni Luring, masayang masaya siya. Hindi po, Aling Luring, kailangan ko ng sarili kong bahay. Kailangan ko ng sarili kong buhay. Paano na si Leo? Magkasama na kami ni Laila. Co-parenting. Alam mo ba, Aling Luring, magaling siyang maggitara. She's a true artist. Ngumiti si Isa. Ang check ni Senyor Carlos na cash na 500,000. Ito ang puhunan niya. Ano na ang plano mo, Isa? Mag-open ako ng small art studio para sa mga kids. Art therapy para sa mga batang katulad ni Leo. Ang galing, anak. Ito ang calling mo. Ipita, dumating si Lila. May hawak na gitara. Isa, naghahanap ako ng kanta para sa iyo. Hindi ko kailangan ng kanta, Lila. Ang gusto ko lang, mag-ingat ka. Co-parenting tayo, Isa. Hindi tayo maghihiwalay. I know. Nagring ang phone ni Isa, si Miguel. Isa, pwede ba tayong magkita? Last time, nag-usap sila sa isang park. Tahimik. Isa, humihingi ako ng tawad. Wala akong lakas na ipagtanggol ka. O si Leo, shame ang weakness ko. Hindi na mahalaga, Miguel. Ang gusto ko lang, mag-ingat ka at mahahanap mo rin ang lakas mo. Sige, pero may surprise ako sa'yo. Inabot ni Miguel ang isang wooden turtle, mas malaki. Ito ang gift ko, a symbol of your strength. Ang umiyak si Isa, tahimik. Salamat, Miguel. I will keep this forever. Isa, can we still be friends? Gumiti si Isa. Oh, we are co-parents now. Peter, nasa labas si Ramon, naghihintay. Handa na ako, Ramon. Tapos na ang battle. Nahanap ko na ang sarili ko. I know. Ngumiti si Ramon. Ang kondisyon ko, Isa, don't leave me until this is over. It's over now. Anong gusto mong gawin ko, Ramon? Simple lang, wag mo na akong iiwanan ulit. I love you, Isa. Tumingin si Isa kay Ramon. 5 taon, ang pag-ibig niya, hindi nagbago. Hindi ko iniwanan ang art ko, Ram. Huwag mo na akong iiwanan ulit. I love you too. Hinalikan ni Ramon si Isa. Ang pag-asa niya, ang pagmamahal niya. Tapos na ang battle, pero ang paglalakbay niya, nagsisimula pa lang. Lumipas ang 1 taon. Ang Pag-asa Art Studio ni Isa, punong-puno ng mga bata. Ang mga kids na may special needs, nagpipainting, nagtatawa. Si Leo, nandun, mas masaya, mas malakas. Ang studio maliit, pero punong-puno ng pagmamahal. Tiningnan ni Isa ang wall. Nandoon ang Pag-asa painting niya. Ibinigay ulit ni Senyor Carlos sa kanya. Ang si Ramon pumasok, may hawak na kape. Wife, ang contract ko, ready na, sabi ni Ramon. Contract? Anong contract? Ang kasal contract natin. Real contract na ito. Walang annulment, walang kasunduan. Gumiti si Isa. Niyakap niya si Ramon. Alam mo, Ramon, noong araw na yon, noong umalis ako sa mansion ni Alfonso, akala ko tapos na ang buhay ko. Pero hindi. Nagsimula lang. Si Lila nandun, nakaupo. Nagtuturo sa mga bata kung paano maggitara. Ang Pag-asa Studio, hindi lang art studio. Ito ang tahanan ng dalawang ina. Lumapit si Miguel, may hawak na toys. Nag-iisa? Isa, Lila. Kumusta? Ayos lang, Miguel. Ikaw? Naghahanap pa rin ng lakas. Ang hiya ko, matagal pa bago mawala. Pero I'm trying. That's good, Miguel. Tiningnan ni Miguel si Leo. Hindi niya magawang lapitan dahil sa, Miguel, ang wooden turtle mo. Sabi ko sa iyo, huwag mo na akong iiwanan ulit. Inabot ni Isa ang turtle kay Miguel. Ito na ang lakas mo. Kinuha ni Miguel ang turtle. Sa wakas, ngumiti siya. Real smile. Ang leksyon ni Isa, 1. Ang pagpapatawad. Si Isa, pinatawad niya si Miguel at si Donna Carmen. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan niya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, para iyon sa akin. 2. Kapayapaan. Nahanap ni Isa ang peace niya sa art at sa pagmamahal ni Ramon. Hindi sa pera ng Alfonso family. Ang kapayapaan ay ang pagmamahal na walang kondisyon.
3. Pag-asa. Ang pag-asa niya hindi ang pagbalik niya sa mansyon. Ang pag-asa niya ang pagtulong niya sa mga bata. Ang pag-asa ay ang pag-ibig na nagbibigay ng buhay. Pibildam. Ito ang kwento ng isang puso na natali sa kasunduan pero pinalaya ng pagmamahal. Sabi nila ang pag-ibig daw ng isang ina ay walang hanggan at walang presyo. Pero ngayon, alam na natin, ang pag-ibig ni isa ay ang presyo ng katotohanan at kalayaan. Sana ang kwentong ito ay magbigay sa inyo ng pag-asa at lakas. Hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay. At dito nagtatapos ang kwento ni Isa, Lila at Ramon at ang paglalakbay ni Leo tungo sa tunay na pag-ibig na walang kondisyon. Mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, isang malaking salamat ang ipinaabot ko sa inyo. Salamat sa inyong pagmamahal at oras. Mula sa unang kabanata ng ang preemptive strike hanggang sa huling epilog ng ang puso na gumaling, naramdaman namin ang inyong init at suporta. Kayo ang nagbigay buhay sa bawat pahina, sa bawat size ni Isa, at sa bawat kaba ni Ramon. Hindi ko maitatanggi, naging napakahirap isulat ang bahagi kung saan tinalikuran ni Miguel si Isa at kung saan natuklasan niya ang lihim tungkol kay Lila. Sa mga sandaling yon, parang ang sarili ko rin ang nasasaktan dahil ang kwentong ito ay sumasalamin sa katotohanan ng buhay, ang hiya na nagiging tanikala, ang utang na loob na nagiging sumpa. Pero tulad ng isang maliit na apoy na nagbibigay liwanag sa dilim, nahanap ni Isa ang kaniyang pag-asa sa kaniyang art at sa kaniyang puso. Nais ko ring maniwala kayo na kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan ninyo, may liwanag sa dulo. Ang bawat buto ng pagsubok na inihasik sa inyo, magbubunga ng katatagan at kapayapaan. Ang pinakamahalagang tanong sa kwentong ito ay hindi ang guardianship. Ito ay ang kapatawaran. Ikaw ba, sa kalagayan ni Isa, kaya mo bang patawarin si Miguel? Kaya mo bang palayain ang puso mo mula sa bitterness para yakapin ang kapayapaan? Napakasarap sana kung makikita namin ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento ni Isa. Ano ang pinakapaborito mong scene? Anong lesson ang dadalhin mo sa iyong buhay? Huwag po nating kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at iwanan ang inyong mga comments sa ibaba. Ang inyong mga mensahe, ang lakas namin para magpatuloy. Maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod na kwento ng puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.